Soto. Two-way contract at least? Come on. Let's bring Kai to Dallas. But Che, he's a 7'3 guy who's got some skill. 7'2", 7'3". He's 20. Should the Mavs sign him? Type S for sign, type P for pass. Kai Soto muling pinag-uusapan ng Dallas Mavericks community. Mark Cuban na may-ari ng Dallas Mavericks may pahayag kay Kai Soto. At Homer Sison, na isang insider columnist ay may nakausap na powerful agent ng NBA, na ang mga kliyente niya sa roster ay karamihan ay all-stars ng NBA player, sinabing hindi malayong makapasok ang ating pambato sa kanyang NBA dream. Palagay nyo mga tol, mas napalapit na sa NBA dream si Kai Soto. May gawin kayang aksyon si Coach CJ Bruton sa mga natatanggap niyang komento at advice ukol sa ating pambato. E-comment mo na yan sa comment section. Baka isa yan sa mapili mapasali sa susunod na content natin. Narito nga ang tweet ni Homer Sison. Kai Soto NBA aspirations will be aided in the long run. A powerful NBA agent, whose client roster features a number of all-stars, informed me that Kai Soto's NBA aspirations will be aided, in the long run, by watching him play. However, there is still work to be done on defense. Kai Soto was late in rotation and slow in the pick and roll. Via Homer Sison. #BasketballNationPH. Muli nating balikan ang mga oportunidad na lumampas sa ating pambato ayon sa artikulo na nai-report ni Homer Sison. Maraming oportunidad ang nawala sa pagnanais ng 7'3" na si Kai Zachary Soto na maging unang homegrown na Pilipino na sasabak sa National Basketball Association, NBA. Dahil ito sa maling pagdedesisyon ng mga handler ni Soto na East-West Private. Ito ang nanghihinayang na ipinahayag ni Homer Sison, ang US-based na Spin.ph columnist sa pagdalo nito sa lingguhang programa na Power and Play ni Noli Eala Sabado. Kai was there at the doorstep, sabi ng Chicago-based na si Sison patungkol kay Soto habang inihayag ang unang naging malaking interes sa anak ng dating PBA player na si Ervin Soto. Mark Cuban, the owner of Dallas Mavericks, even asked about him, Kai, asking me one time about this young, 7'2" ang player from the Philippines. Also, Vlade Divac, who was then general manager of Sacramento Kings, inquired and asked me some details about him. Now, after what happened, all glitter about Kai was exposed. Una nang lumutang ang kahinaan ni Soto sa isinagawa na mga obserbasyon sa bawat miyembro ng Team Ignite at maging sa mock draft na ginanap ng ESPN kung saan lumapag ang dating Ateneo Blue Eagles sa ika-79 sa mga posibleng mapili. Nasa ika-14 na pwesto din ito sa kanyang posisyon bilang sentro at ika-39 na silya sa posibleng mapili. Now, everything has been exposed and the interest on him Kai suddenly went gone into thin air, sabi ni Sison. Una nang ipinaalam ni Sison na tumatanggap si Soto ng $17,500 United States dollars kada 2 linggo habang nasa Ignite at nakatakda nitong makuha ang kabuuang $250,000 United States dollars kung makukumpleto nito ang nakasaad sa kontrata. Remember, he was offered by Real Madrid team $1 million before he was a total mystery. Now, that is gone, sabi pa ni Sison. Now, the NBA G League doesn't want to deal with AWP, pagtatapos nito. Rito Orredo, the post agent ni Soto sa Bly Discarte first appeared on Abante Tonight. Gayunpaman alam natin na hindi susuko ang ating pambato sa kanyang mga pangarap. Kaya patuloy lang tayo sumuporta sa ating kababayan na maging kauna-unahang pure-blooded Filipino NBA player. Gusto nyo bang tumaya sa #1 legit betting site sa buong mundo? Narito na, hatid sa inyo ng 1xBet. Maaari kang tumaya sa paborito mong sports, especially sa larong basketball. Huwag lang kalimutang i-click ang link sa ating pinned comment at mag-register para makakuha ng 7,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Ilagay lang ang promo code na The GOAT. The victory is coming!